Si Cassandra ay tubong bakong. Nagkaroon siya ng karanasan noong dalaga pa siya, mga taong 2015. Sa mga panahong iyon, nagkaroon siya ng kasintahan at itago na lang natin ito sa pangalang Edward. Layo ito sa kanilang lugar, kasama ng kapatid nito. Sabi ng iba, galing daw ito sa Rojas Capiz at lumipat daw ito sa kanilang lugar sa Barangay Bakong, Hermosa sa Bataan. Magkalapit ang kanilang tahanan. 2 bahay lang ang agwat mula sa bahay ni Cassandra. Kaya naman palagi silang nagkakasabay na mag-igib sa tinatawag nilang free flow. Nagkausap lamang sila ng pinauna siyang pasahodi ni Edward. "Sige lang, mauna ka na," wika ni Edward. Ginitian naman siya nito na kanyang tinugunan din. "Salamat. Ano nga pala ang pangalan mo? Di ba bagong lipat ka lang dito sa lugar?" tanong ni Cassandra. Ako nga pala si Edward. Tama ka. Dayo ako dito sa inyo. Galing akong Rojas sa Capiz. May kaibigan ako dito na nagsabi sa aking may binibentang bahay at lupa dito. Kaya binili ko na para dito manirahan, wika ni Edward. Kaya pala. Ako naman si Cassandra. Tawagin mo na lang akong Sandra, sabi niya rito at inilahad ang kanyang kamay. Agad namang tinanggap ito ni Edward at pagkatapos ay nagnitian na sila. Natigil ang pag-uusap nila nang may nang disturbo sa kanila. "Puno na. Baka pwedeng pasahod. Bakit pa kasi dito pa naglalandian?" sabi ng isang babaeng hindi naman gaanong katandaan. "Ay, sorry po ate," sagot ni Cassandra at dali-dali niyang kinuha ang napuno niyang tubig at pagkatapos ay tinignan niya si Edward at nginitian. Katapos nito ay umuwi na sa kanilang bahay. Hanggang sa isang araw, niyaya niya si Edward na mamasyal sa may manggahan na agad namang tinugunan ng binata. Naging masaya sila at nagkapalagayan ng loob. Hindi nila namalayan na hapon na pala. Kaya naman nagpasya ng mag-aya si Edward na umuwi na daw at baka hinahanap na sila sa kanilang tahanan. Habang papauwi na sila, pansin nila ang nagkukumpulang mga tao sa ilalim ng tulay na tila nagkakagulo ang mga ito. Kaya naman dali-dali silang lumapit dito. Kita nila ang isang patay na babae. Wakwak ang dibdib at tiyan nito. Wala nang mga lamang loob. Hula ng iilan na aswang ang may gawa nun. "Hindi hayop ang may gawa niyan. Diyos ko, yan si Maria, yung asawa ni Bornok. Buntis yan eh. Kaya pala hindi umuwi kagabi. Yan na pala nangyari sa kanya. Nakakaawa naman." Bulungan ng iilan na naroon. Si Cassandra naman ay tila babaliktad ang sikmura dahil sa nakikita. Bukod sa kitang-kita niya ang laman na nilalangaw na at nilalanggam at masangsang na amoy nito, ay para bang nabubulok ito na hayop. Inaya naman siya ni Edward na umuwi na. Pansin nitong hindi kaya ni Cassandra ang amoy na umaalingasaw. Nang makalayo na sila, nagsalita naman si Cassandra. "Naniniwala ka bang aswang ang may gawa nun sa asawa ni Mang Bornok?" tanong ni Cassandra sa binata. "Hindi Hindi totoo yung mga aswang. Gawa-gawa lang yan ng mga matatanda para panakot sa mga bata," wika ni Edward. "Pero bakit ganun? Nasaan ang bata sa sinapupunan ni Aling Maria? Tapos wala na siyang lamang loob. Kung hayop man ang may gawa, di ba? Paano kaya mapapaliwanag yun?" tanong ni Cassandra. "Hindi ko din alam ang sagot sa tanong mo. Basta hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Tara na at baka abutan pa tayo ng dilim," wika ni Edward. Naglakad na nga sila pa uwi. Pinagtitinginan sila ng mga tao, pero hindi nila ito pinansin. Hanggang sa nakarating na sila sa harap ng bahay ni Cassandra. "Salamat nga pala kanina ha. Nag-enjoy ako,"
Ngiting wika ni Cassandra. Walang anuman. Sa susunod, doon naman tayo sa sugar area para manood ng liga. Ngiting wika ni Edward. Umangaw naman si Cassandra at nagpaalam na papasok na sa loob ng kanilang bahay. Si Edward naman ay umuwi na rin. Parati na silang nagkikita at namamasyal kung saan-saan. Umamin naman si Edward kay Cassandra na iniibig siya nito, kaya naman nagkapalagayan sila ng loob. Hanggang sa sinagot na nga siya ni Cassandra. Mula ng araw na yon, palaging binibigyan ni Edward ng mga regalo si Cassandra. Isang araw nang umuwi galing sa sugar area si Cassandra, galit na galit si Aling Pasita dahil sa nalaman nito sa mga kapitbahay na palagi silang magkasama ng binata. Totoo ba iyon, Cassandra? Palagi daw kayong magkasama ng dayo na yon. Inis na tanong ni Aling Pasita. Oo, inay. Wala naman na pong masama, hindi ba? Wala naman kaming ginagawang masama, nay. Sagot nito. Hindi ko gustong kasama ka ng dayo na yon. Simula ngayon, hindi ka na makikipag-usap at lalapit sa dayo na yon. Tandaan mo. Wika ni Aling Pasita na dinoro-doro pa si Cassandra. Bakit naman po, inay? Wala namang masama. Bakit sila Bimbol okay lang sa'yo na lagi kong kasama, pero bakit si Edward ay ayaw ninyo? Anong dahilan, nay? Tanong ni Cassandra. Hindi mo ba alam na aswang ang lalaki na yan? Simula nang dumating iyang lalaki na yan at ang kanyang kapatid, ay nagkaroon na ng kababalagan dito sa ating lugar. Maraming kababayan natin ang palaging nakikita sa ilalim ng tulay na wala ng buhay. At ang mga alagang hayop na uubos na madalas pa ay mga buntis. Alam mo bang nakikita siya doon lagi sa panangyarihan? Sagot ni Aling Pasita. Inay naman, bakit ganyan kayo sa boyfriend ko? Ang tagal-tagal ko nang kasama si Edward. Wala namang nangyari sa akin. Eto, nakakabalik pa ng kumpleto ang aking katawan. Wika ni Cassandra. Anong sabi mo? Boyfriend mo ang dayo na yon? Hindi maaari. Hiwalayan mo ang lalaking iyon. Ayaw ko magkaroon ng apo na galing sa aswang. Kaya hiwalayan mo yan sa ayaw at sa gusto mo. Inis na sabi ni Aling Pasita. Malungkot namang pumasok ng kanyang silid si Cassandra. Alam niyang sa kanyang sarili na hindi aswang si Edward. Labis siyang dinamdam ang sinabi ng kanyang nanay. Hindi niya kayang gawin ang sinabi ng kanyang ina na hiwalayan niya ito. Ayaw niyang masakta ng damdamin ni Edward, gayong alam niya na mahal siya nito. Hanggang sa napagpasyahan niyang matulog na lang at pinatay ang ilaw ng kanyang kwarto. Hindi kasi siya sanay sa liwanag dahil mas komportable siyang natutulog pag madilim na. Habang mahimbing na natutulog si Cassandra, may kumakalusko sa bintana ng kanyang silid. Parang tinatangkang buksan ito na ikinagising ni Cassandra. Dali-dali namang tumayo ang dalaga at pagkatapos ay binuksan niya ang ilaw. Nakita niyang pabukas na ang kanyang bintana na ikinatakot niya. Dali-dali sana niyang lalapitan at isasara ang bintana nang biglang pumasok ang isang nilalang na parang isang tao. Maitim ang buong katawan, mahahaba at matutulis na kuko. Nanlilisik ang pulang-pula nitong mga mata. Mahaba rin ang mga buhok nito. Matatalas ang mga ngipin. Masangsang ang amoy. Mabalahibo ang buong katawan nito na hindi isang tao. Nanindig ang kanyang mga balahibo. Nakita niyang ngumisi ito at unti-unting papalapit sa kanya. Parang awa mo na. Huwag kang lalapit. Uutal-utal na sabi ng dalaga sa kanyang harapan. Unti-unti naman siyang lumapit sa pintuan. Lalabas na sana siya nang biglang nanigas ang kanyang katawan sa hindi malamang dahilan. Anging mata at isip na lamang niya ang gumagana nang makalapit na sa kanya ang aswang. Wala siyang kahirap-hirap na binuhat nito at inihiga sa kama. Sobrang takot ang nararamdaman ni Cassandra na mga oras na iyon. Lalo nang idampi ng aswang ang matutulis nitong kuko
sa balat niya. Napaluha naman si Cassandra dahil sa takot. Inamoy siya ng aswang na napapikit pa at tila nasarapan sa kanyang amoy. Pilit niyang ginagalaw ang kanyang katawan. Ngunit hindi niya magawa dahil sa mahikang bumabalot sa buong katawan nito. Walang habas naman siyang hinuhubaran ng aswang. Bigla nitong pinunit ang kanyang kasuotan at walang awa siya nitong nilapas tanganan. Wala siyang kalaban-laban marahil may mahika na bumabalot sa kanyang katawan. Tanging iyak na lamang ang kanyang nagagawa. Di pati pag-iyak niya ay tila hindi naririnig ng kanyang nanay. Hanggang sa nakaraos na nga ang nasabing aswang. Totoo ang napakasarap mo. Babalik-balikan kita, mahal ko. Hindi ko hayaang agawin ka. Wika ng aswang. Ang boses nito ay parang galing sa ilalim ng lupa at sobrang garalgal. Tapos ay iniwan na siya nito na nakahiga at nakatulala. Hindi niya kayang igalaw ang kanyang katawan dahil sa masakit ang buo niyang katawan para sana isarado ang nakaawang na bintana. Ngunit hindi niya talaga magawa. Kaya naman hindi na siya nakatulog at tanging iyak na lang ang nagawa niya. Kahit gusto niya manggisingin ang kanyang ina, alam niyang hindi maniniwala ito sa kanya. Kinabukasan, napansin ng kanyang nanay Pasita na nakatulala siya at walang kaimik-imik. Marahil siguro kagabi nang pinagalitan niya ito. Ipinagsawalang bahala na lamang ni Aling Pasita dahil siguro ngayon lamang niya ito napagalitan. Kinabukasan ulit, nang umagang iyon, naghintay sa kanya si Edward dahil may usapan silang mamamasyal sa tabing ilog. Pero walang dumating na Cassandra, kaya naman labi siyang nalungkot at nagpa siyang umuwi na lang. Simula ng gabing iyon, ay palagi siyang pinupuntahan ng aswang gabi-gabi. Paulit-ulit siyang hinahalay ng walang kalaban-laban. Minsan nahuhuli siya ng kanyang ina na magpapakamatay. Nag-aalala na sa kanya si Aling Pasita. Nag-iba na rin ang itsura nito. Nangangayayat na dahil hindi kumakain. At kung minsan ay sa gabi lang ito kumakain. Nagkaroon ito ng itim sa labas ng mata. Namumutla rin ang kanyang balat na tila hindi na isang Cassandra ang kasama ni Aling Pasita. Awang-awa naman ang kanyang ina sa kalagayan ng anak. Lagi namang dinadalaw ni Edward si Cassandra. Ngunit hinaharangan siya ni Aling Pasita. Kaya naman hindi na muling dumalaw pa noon si Edward. Makalipas ang isang buwan, habang kumakain si Cassandra at ang kanyang ina, inahanda ni Aling Pasita ang paborito niyang menudo. Nang maamoy ito na Cassandra, nabahuan siya rito at pagkatapos ay dali-daling tumungo sa CR para magsuka. Lahat ng nilalabas niya ay tubig. Tapos nakaramdam siya ng pagkahilo at tuluyang nahimatay na ikinataranta ni Aling Pasita. Kahit hirap na hirap si Aling Pasita, nagawa niya pa rin itong akayin palabas ng CR at inihiga niya ito sa kanilang sofa. Awang-awa siya sa kalagayan ng kanyang anak. Pinunasan niya ito ng basang bimpo at pinahanginan sa electric fan. Mga ilang sandali lang ay nagising na ito at dito nga niya kinompronta si Cassandra. Sandra, anak, anong nangyayari sa iyo? Magtapat ka nga sa akin. Buntis ka ba? Tanong ni Aling Pasita. Hindi naman siya kinabuan ni Cassandra. Tanging iyak lang ang kaya niyang sabihin. Bakit hindi ka makasagot? Sino ang ama ng bata na yan? Yung lalaki na yun ba ha? Sumagot ka. Inis na natanong ni Aling Pasita. Hindi ho, inay. Wika ni Cassandra na lumuluha. Sabihin mo sa akin, sino? Hagulgol na wika ni Aling Pasita. Isang halimaw, nay. Ang ama ng batang ito.
Aswang ang gumagahasa sa akin, Nay. Utal-utal na sagot ni Cassandra. Dito na siya humagulgol ng grabe nang maalala niya ang mga kapabuyang ginawa sa kanya ng nasabing aswang. Labis namang ikinagulat ng kanyang nanay. Napatakip ito ng kanyang bibig. Kaya naman niyakap siya ni Aling Pasita at napaisip na lang na kailangang mawala ng bata sa sinapupunan ng kanyang anak. Dahil nakakasiguro siyang hindi isang bata ang dinadala nito, kundi isang halimaw. Kaya naman nabagpa siya ni Aling Pasita na ipaalbularyo si Cassandra sa manggagamot na si Mang Rick. Si Mang Rick ay isang manggagamot, nanghihilot, kayang gumamot ng kinulam, sinapian at iba pa. Nakatira ito sa Balsek, dito din sa Hermosa, Bataan. Kapag ikaw ay nagawi sa kanyang tahanan, makikita mo ang iba't ibang rebulto ng Diyos at mga kagamitan sa panggagamot. May buntot pagi, langis at iba't ibang uri ng anting-anting at marami pa. Marami ang nagpapagamot rito at ang kagandahan ay hindi nagpapabayad ang albularyong ito. Gabi ito ng gagamot at hindi sa umaga. Samantala, higit 1 oras din ang binaybay nila patungo roon ng mag-ina na to. Unang kita pa lamang ni Mang Rick sa kanya ay agad na itong lumapit sa kanya at siya ay pinaupo sa tabi nito. Umiling-iling naman si Mang Rick. Ramdam niya ang itim na mahika na bumabalot sa katawan ni Cassandra. Napa-sign of the cross naman ito. Ikaw ba ang nanay ng batang ito? Tanong ni Mang Rick. Ako nga ho. Anong problema sa aking anak? Totoo bang sinasabi niya, Mang Rick? Tanong nito sa albularyo. Hindi naman siya sinagot ni Mang Rick bago sinawakan ito ang 2 palad ni Cassandra at pagkatapos ay pumikit. Nang dumilat siya, pinakatitignan niya si Cassandra na ngayon ay nakatingin rin sa kanya. Agad naman siyang pinahiga ni Mang Rick at nagsindi ng kandila sa rebulto na kanyang puon na sareno. Pagkatapos ay nananalangin ng tahimik. At saka may kinuha siyang gamit. Kakaiba ito. May punyal na itim at 4 na kandilang itim. 2 paletong posporo, pulang tela, asin, at ang pinakahuli ay ang itim na libro. Pagkatapos ay humarap siya sa nakahigang si Cassandra. Nagsimula na siya ng ritual at gamit ang kaalaman niya sa mga Latina ay nagawa niyang patulugin si Cassandra. Gumawa siya ng isang bilog sa sahig at nilagyan ng malaking star at may mata sa gitna. Ang pinanulat niya rito ay dugo gamit ang isang stake at naglagay ng 4 na kandilang itim. Sinindihan naman niya ito. Binuksan niya ang libro at pagkatapos sinimulan niya itong basahin. Ang unang binanggit niya na dasal ay ganito. Crusante Patre Benedicte, Crus Sacra Sed Lehedo, No Contraco Sed Heedoc, Badeletros Satana, No Comsuame, Me Eveda Som, Malaki Levas, Efsenieva Devas. Binanggit niya ito ng 7 beses. Yun na. Huwag niyong banggitin yun na. Baka makakasama yun. At pagkatapos ay humangin ng napakalakas. Nanlamig naman si Aling Pasita at nagawa niyang yakapin ang kanyang sarili. Pagkatapos ay namatay ang ilaw at tanging liwanag lamang nila ay ang ilaw ng kandila. Dito siya nagtataka bakit hindi namatay ang kandila. Samantalang humangin naman ng napakalakas. Habang may binabanggit siya ng mga Latina, biglang gumalaw ang tiyan ni Cassandra. Nalabis ay kinagulat nito at ng albularyo. Bakit gumagalaw ang tiyan ng anak ko, Mang Rick? 1 buwan pa lang ang halimaw sa tiyan niya. Nanginginig sa takot na wika ni Aling Pasita. Magkaibang pagbubuntis ng ordinaryo kaysa sa mga aswang. 4 na buwan lang ito ay siya'y manganganak na.
Hindi katulad ng ordinaryo na 9 na buwan bago isilang ang sanggol. Mahinahong ani nito. Ibig mong sabihin, Mang Rek, 3 buwan na lang lalabas ng halimaw na yan? Gulat na tanong ni Aling Pasita. Ganun na nga. Kailangang mawala ang sanggol na iyan upang hindi matuloy ang balak ng aswang na lumapas tanganan sa iyong anak. Ano hong gagawin niyo, Mang Rek? Ngayon pa lang sana itanggalin niyo na sa anak ko. Umiling-iling si Mang Rek. Hindi pwede. Mamamatay ang anak mo kapag ginawa ko yon. Hintayin mong ipanganak niya ang halimaw. At doon ko kikitilan ang buhay ng halimaw na yan. Maaari. Mang Rek, tanggalin mo ang halimaw na yan, pakiusap. Mang Rek. Hagulgol nito. Hindi basta-basta ang iyong pinapagawa. Buhay ng iyong anak ang nakataya dito. Pinakamakapangyarihang aswang ang may kakayahang gawin sa kanya iyan. Hindi mo magagapi ang nasa loob dahil binabasbasan ito ng aswang. Kahit pagtangkaan mo pa ang buhay ng sanggol na yan, hindi ka magtatagumpay dahil may alam ito sa itim na mahika. Ayon sa ninuno namin, ang gumamit daw ng itim na mahika ay isang napakalakas na uri ng aswang. Hari raw ang may kakayahan sa mga ganong uri ng mahika. Hari lang raw ang may kakayahang mambuntis ng tao. Kaya nasisiguro kung hari ang lumapas tanganan at ang ama ng dinadala ng iyong anak. Wika ni Mang Rek. Hindi maaari. Kawawa ang anak ko. Lumuluhang ani ni Aling Pasita. Wala tayong magagawa kundi ang hintayin na lang ang paglabas niyan. Yan ang binhi ng aswang at siya ang napili nito upang paglagyan. Pero paanong nalapitan siya ng aswang? May kakilala ba siya o nakilala? Tanong ni Mang Rek. Napaisip naman si Aling Pasita at naalala niya ang magkapatid na dayo sa kanilang lugar. At ang isa rito ay naging kasintahan ng kanyang anak. Oo, Mang Rek, meron siyang nakilala. May dayo sa aming lugar. Magkapatid na lalaki. Galing ang mga ito sa Rojas Capiz. Isa dito ang naging kasintahan ng anak ko. Wika ni Aling Pasita. Kung ganon, delikado ang lugar natin. Kilala ko na ang mga iyon. Si Edward at Lawrence. Si Lawrence ang hari ng mga aswang. Kalahating mortal at kalahating aswang. Hindi siya kumakain ng hilaw na karne. Kaya naman huwag kang matatakot sa kanya. Pero sino sa kanila ang naging kasintahan ng iyong anak? Tanong ulit ni Mang Rek. Yung Edward, Mang Rek, sagot ni Aling Pasita. Kung ganun, ang kapatid pala ni Edward ang gumagahasa sa iyong anak. Kailangan niyo si Edward. Alam kong siya lang ang makakatulong para magapi natin ang kanyang kapatid. Wika ng albularyo. Sigurado ba kayo, Mang Rek? Ang aswang na yon? Hindi pwede, Mang Rek. Paano ang anak ko? Iuuwi ko na ba siya? Tanong ulit ni Aling Pasita. Hindi mo siya maaaring isama. Nasisiguro kong alam ng aswang na yun na nabuhay na ang kanyang binhi. At kapag inuwi mo siya, ay kukunin siya ni Lawrence para gawing binhian ng kanyang mga supling. Bili ni Mang Rek. Hindi mo na ginising ni Mang Rek si Cassandra mula sa pagkakatulog. Hintayin nilang magliwanag bago gisingin si Cassandra. At para na rin makauwi si Aling Pasita at makausap nito si Edward. Binilinan siya ni Mang Rek na huwag uuwi sa kanilang bahay upang hindi siya masundan ng kapatid ni Edward. Binilinan siyang magsuot ng itim na damit para hindi siya makita. Kailangan niya makausap si Edward. Ito raw ang makakatulong para mapuksa ang kanyang kapatid. Sumakay na lang si Aling Pasita ng tricycle para makapunta sa kanilang lugar at kausapin si Edward. Pinahinto na niya ang tricycle at naghintay pa ng saglit. Tamang-tama, nakita niya si Edward na nag-iikip. Dali-dali siyang lumapit dito. Ipinagtapat niya ang nangyari sa kanyang anak at nakiusap na tulungan siya nito. Edward, pwede ba kitang makausap kahit saglit lang?
Tawag ni Aling Pasita. Tumango naman si Edward at binitawan ang kanyang timbang daladala. At pagkatapos ay lumapit kay Aling Pasita. Ano iyon, Aling Pasita? Tanong ni Edward. Pasensya ka na sa nagawa ko sa iyo noon. Sana mapatawad mo ko. Wika ni Aling Pasita at tinapik-tapik ang kaliwang balikat ni Edward. Wala na ho sa akin yun, Aling Pasita. Kumusta ho si Sandra? Hindi ko na kasi siya nakikita mga isang buwan na. Nasaan ho ba siya? Tanong ni Edward. Siya nga ang pinunta ko dito. Kailangan niya ang tulong mo. Wika ni Aling Pasita. Ano ho ang ibig sabihin niyo, Aling Pasita? Na kailangan niyo ang tulong ko? Hindi ko ho maintindihan. Nagugulumihan ang tanong ni Edward. Hindi na ako magpaligoy-ligoy pa. Ang kapatid mo, ginahasa ang anak ko. At ngayon ay nagdadalang tao ito. Sabi sa akin ng albularyo, ikaw daw ang makakatulong sa akin para puksain ang iyong kapatid. Sana makipag-ugnayan ka sa amin. Umiiyak na sabi ni Aling Pasita at hinawakan niya ang kamay ni Edward. Nagulat naman si Edward. Hindi niya inakalang tatraydo rin siya ng kanyang kapatid sa kabila ng lahat ng isinakripisyo niya rito. Hindi niya matanggap ang binalita ng ina ng kanyang kasintahan tungkol sa nangyari rito. Alam naman ng kanyang kuya Lawrence na si Cassandra ang kanyang kasintahan dahil minsan na niya itong dinala sa kanilang tahanan at ipinakilala niya ito. Naguguluhan siya kung bakit si Cassandra pa ang pinili nito na anakan, samantalang madaming kababaihan sa lugar na kanilang nilipatan. Hindi niya matanggap ang mga nalaman niya kay Aling Pasita, kaya naman hindi siya nagdalawang isip na sumama dito. Gusto niyang gantihan ang kanyang kuya sa ginawa nito sa kasintahan. Hindi na siya nagpaalam sa kanyang kapatid at iniwan ang timba sa gripo. Nang makarating na sila sa bahay ni Mang Rek, kaagad niyang napansin ang mga rebolto na nasa paligid sa tahanan nito. Hindi naman siya nagdalawang isip na pumasok sa loob. Kahit na isa siyang aswang ay malinis ang kanyang kalooban, kaya nagagawa niyang pumasok kahit sa tahanan ng Diyos. Nakita naman siya ni Mang Rek at pagkatapos ay nginitian. Ikaw na marahil ang anak ni Amanda. Ngiting tanong ni Mang Rek at pagkatapos ay niyakap niya ito na ikanagulat ni Edward at ganon din si Aling Pasita. Bakit ho niyo kilala si nanay? Tanong ni Edward. Mahirap ipaliwanag, iho. Tsaka ko nasasabihin sa iyo. Ngayon, kailangan mo lang tulungan ang iyong kasintahan at tumingin ka sa nakatulalang si Cassandra. Nanlulumo si Edward sa kanyang kasintahan. Kaya kaagad niya itong nilapitan at niyakap. Kinakausap niya ito kahit hindi sumasagot. Hindi ko akalaing gagawin sa iyo to ng aking kuya. Patawarin mo ako. Huwag kang magalala. Ipaghiganti kita. Mahal. Iyak na wika ni Edward. Nalala pa rin si Cassandra. Pagkatapos nito ay tumayo si Edward upang makipag-usap sa albularyo at kay Aling Pasita. Kumain mo na kayo, iho. Ngiting sabi ni Mang Rek. Nagdalawang isip naman si Edward na kumain, na napapansin ni Aling Pasita at ni Mang Rek. Huwag kang maglala, iho. Walang asin at bawang yang binigay kong pagkain para sa'yo. Alam kong isa ka ring aswang kahit hindi ka kumakain ng tao ay hindi mo maiaalis sa'yo ang pagiging aswang mo. Dahil aswang ang iyong ina. Ngiting wika ni Mang Rek. Tumango naman si Edward at sinimula ng kumain. Nang matapos na silang kumain, ay nagpasya naman si Aling Pasita na siya na ang maghugas. Si Mang Rek naman ay kinausap siya. Iho, alam mo ba ang tungkol dito? Alam mo ba ang ginagawa ng iyong kapatid sa iyong kasintahan? Tanong ni Mang Rek. Umiling ito at pagkatapos ay may kinuha. Kung gusto mo makaganti sa iyong kapatid, kailangan mo ang tulong ko. Nakahulugang sabi ni Mang Rek
Tumingin naman sa kanya si Mang Rek. Anong tulong ho? Tanong ni Edward. Kailangan mong makuha ang mutya ng saging. Ito ang makakatulong sa iyo para bigyan ka ng lakas upang harapin ang iyong kapatid. Kailangan mong pumunta sa mundok ng Mount Samat. Sa pinakatuktok nun ay makikita mo ang napakalaking cross. At doon sa baba ay may makikita kang sagingan doon. Pero hindi ganun kadali mong mahahanap ang mutya ng saging. Dahil marami kang pagsubok na susuungin sa bundok na iyon. Kapag nakapasa ka sa lahat ng pagsubok, magpapakita sa iyo ang puno ng saging. Una ay makikita mo ang puso nito na nakatingala sa langit. Lumiliwanag ang kulay ng mga dahon nito at ang bunga nito. Ibang-iba sa ordinaryong saging lang. Ito ay malagintong puno at ang sinasabi ko sa iyong mutya nito ay nakapaloob sa mismong puso ng saging na dag-iisa lamang ito. Kaya kapag ito ay iyong nakuha, kailangan mong pakaingatan at huwag mong hahayaang mapasa kamay ng kalaban dahil gagamitin nila ito sa kasamaan. Maliwanag ba? Mahabang bili ni Mang Rek. Sumang-ayon naman si Edward. Kung ganoon, kailangan mo nang simulan ng paglalakbay dahil 3 buwan na lang ay lalabas na ang halimaw sa loob ng iyong kasintahan. Kailangan mo ng pananggalang sa iyong paglalakbay. Halika, sumama ka sa akin sa silid. Wika ni Mang Rek. Dinala siya sa kwarto ni Mang Rek na mangha siya dahil sa mga bagay na naroroon sa loob ng kwarto ng matanda. Iba't ibang uri ng sandata na nakalatag sa mahabang lamesa. May pana, may latigo, buntot pagi, at mga hindi ordinaryong libro. Ang mga nakasabit naman sa dingding ay iba't ibang uri ng baril at mga balang hindi basta-basta. At sa lapag naman ay iba't ibang uri ng mga rebolto. Tinignan naman niya si Mang Rek na may kinuha sa ilalim ng papag nito. Isang itim na malaking kahon. Napaubo naman si Mang Rek nang kinuha niya ito. Bago niya buksan at kumuha siya ng malinis na basahan upang pagpagan ito. Nung binuksan niya ang kahon, tumamba dito ang iba't ibang uri ng kagamitan. Maraming iba't ibang punyal na talagang gawa sa ginto. At ang nakakamangha ay ang buntot na pagi na gawa din sa ginto. At kakaibang espada na may nakasulat na Latina. Kinuha ni Mang Rek ang buntot pagi, ang 2 balisong at ang espada. Ang pagkatapos ay isinarang muli ang kahon at ibinalik sa dati. Inilahad naman ito ni Mang Rek sa kanya na ikinagulat niya. Tanggapin mo ito. Makakatulong ang mga bagay na ito sa iyong susuungin. Kailangan mong magmadali. Mabilis ang mga oras at araw. Oho, salamat ho, Manong, sagot ni Edward at tinanggap ang mga armas. Umango na lamang si Mang Rek at pagkatapos ay ngumiti. Bago pa man tuluyang lumabas ng silid sila ni Mang Rek, ay may kinuha ito sa dingding na isang baril. At pagkatapos ay 20 perasong bala ng baril. Inabot ito sa kanya at malugod niya rin itong tinanggap. Kailangan mong asintahin ng mabuti ang mga kalaban bago mo paputukan. Bawat matatamaan niya ay masusunog. Hindi basta-basta ang bala na iyan dahil may ukit na cross at gawayan sa ginto. Kaya huwag mong sasayangin. Bili na Mang Rek. Sige ho, maraming salamat po Mang Rek. Agad naman silang lumabas at inahanda na nila ang lahat ng gagamitin ni Edward sa paglalakbay. Maraming ipinabaong pagkain at tubig si Aling Pasita dito. Nagpasalamat naman siya at umalis na para magsimulang maglakbay. Hapon na makaalis si Edward sa Balsek. Naiwan naman si Mang Rek, Aling Pasita at ang tulalang si Cassandra. Lapit ng maggabi, Mang Rek. Hindi ba tayo masusundan ng aswang na kapatid ni Edward dito? Tanong ni Aling Pasita. Alam ko na yan. Huwag kang mag-alala. Hanggang dyan na lang siya sa labas dahil
dahil ang mga kagaya niya ay masusunog dito sa loob sa oras na magtangka siyang pumasok. Sagot ni Mang Rek. Tumango naman si Aling Pasita. Pero bago yon, para makasigurado tayo, kailangan nating palibutan ng asin ang buong paligid at maglagay ng mga bawang nang makasiguro tayong hindi sila makakalapit. Dahil kilala ko yung Lawrence na yan. Gagawin niya ang lahat makuha lang ang iyong anak. Kaya naman nagmadaling kumuha ng asin si Aling Pasita at bawang. Nagpasalamat siya na maraming nakaimbak sa kusina nito. Kumuha siya ng isang timbang asin at bawang. Pagkatapos ay lumabas siya at sinimulan na niyang sabuyan ang lahat ng parte ng bahay at paligid nito. Kahit sa bakuran ay naglagay din siya at nilagyan din niya ng mga bawang. Pati na rin sa bubong ay kanya ding sinabuyan ng asin. Si Mang Rek naman ay sa loob. Nang matapos na sila, isinarado nila at kinandado ang mga bintana at pintuan. Habang nakapikit at nagdarasal si Mang Rek, napamulat siya nang maramdaman ang pagaspas ng isang malaking ibon na bumaba sa lupa. Ganon din si Aling Pasita at napa-sign of the cross na lang ito. Diyos ko, Santissima, andito na siya, Mang Rek. Anong gagawin natin? Wika ni Aling Pasita na kinakabahan. Huwag kang panghinaan ng loob. Hindi tayo mapapasok dito. Kailangan nating pumunta sa silid ng iyong anak bago mahuli ang lahat. Dahil nasisigurado akong gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan upang makontrol ang isipan ni Sandra. Wika ni Mang Rek. Dali-dali namang tumayo si Aling Pasita at mabilis na nagtungo sa kwarto ni Cassandra. Ganon din si Mang Rek. Nagulat sila nang tumayo ito at akmang lalabas na nang mahigpit na hinawakan ito ni Mang Rek. Pinakuha niya ng tali si Aling Pasita. Dali-dali naman itong kumuha ng lubid at iginapos nila si Cassandra upang hindi makalabas sa bahay. Galit na galit naman ang aswang na si Lawrence. Kaya naman bumulong ito sa hangin at may binabanggit na lingwahe na hindi mo maiintindihan. At pagkatapos ay ngumisi ito. Nagsialulungan naman ang mga aso at nagtatahulan sa paligid. Maya-maya pa ay may naririnig silang mga baboy at mga huni ng ibon sa paligid. Nagsidatingan na ang mga mababagsik na alagad ni Lawrence. Mahal na hari, ano ang aming ipaglilingkod? Tanong ng isa sa mga alagad ni Lawrence. Kailangan niyo makuha ang aking mag-ina. Wika ni Lawrence. Ang boses nito ay parang galing sa ilalim ng lupa. Kung ganoon, huwag kayong mag-alala, mahal na hari. Gagawin namin ang lahat, makuha lang ang iyong mag-ina. Ngising sabi ng alagad ni Lawrence na si Maiko. Nagsipalitan na ng anyo ang mga alagad na aswang ni Lawrence. Naging mabagsik ang mga ito na ganyong itim na pusa, aso, baboy at ibon na tinatawag nilang manananggal. Kung ako lang yung aswang, mag-transform ako bilang tigre ba? O di kaya ay lion. Para malakas, no? At pagkatapos ay dahan-dahan silang lumalapit sa bakura ng bahay ni Mang Rek. Alam ni Mang Rek ang ginagawa ng mga aswang. Kaya naman nag-usal siya ng dasal sa hangin upang bigyan ng pananggalang ang buong bahay nang hindi sila mapasok ng mga aswang. Habang si Edward naman ay nagsimula ng maglakbay. Habang binabagtas niya ang daan, nararamdaman niyang may mga matang nakatingin sa kanya. Pero hindi niya pinapahalata. Alam niyang may mga aswang na naroroon lang sa paligid. Pasimple niyang dinukot ang buntot pagi sa kanyang dalang bag. Nang biglang may lumitaw na aswang na susugod sa kanya, na agad niya ring naiwasan. Walang awa niya itong hinampas ng latigo, na ikanaatungan nito sa sakit at tuluyan ng nasunog. Kaya naman nagsilitawan na sa paligid ng mga aswang. Itsurang baboy ito. Ang katawan ay sa tao, pero ang ulo ay itsurang baboy. Mapupula ang mga mata at mahahaba ang mga buhok. Matutulis ang mga ngipin. At ang katawan nito ay mabalahibo. At mabalasik ang mga itsura nito.
Tinatawag nila itong borongo. Ito ay maalamat na aswang na uri ng aswang. Matatalas ang mga pandinig nito, maliliksi at kayang magbalat kayo. Mga gutom ito sa laman ng tao. Hindi nila gustong kainin ang mga hayop dahil hindi sila nasasarapan dito. Hinarangan siya sa kanyang daraanan na ikinalunok naman niya ng laway. Kahit isa siyang aswang, hindi niya kaya ang ganitong karaming aswang. Iniisip niya si Cassandra at kung ano ang pakay niya dito sa mundo ng Mount Samat. Kaya naman hindi siya pinanghinaan ng loob. Kailangan niyang harapin ang mga baronggo at ubusin upang makadaan siya. Nilabas niya ang gintong buntot pagi. Nagulat siya nang kuminang ito. Umatras ng kaunti ang mga baronggo. Para sa iyo ito, mahal ko, sambit sa sarili ni Edward. Inilabas din niya ang pagiging aswang niya para kahit papano ay makalaban siya ng maayos, kaya nagpalit na siya ng anyo. Naging itsurang aso ang kanyang mukha at nagkaroon ng matutulis na pangil at mahahabang kuko. Pagkatapos ay mabilis na subugod sa mga boronggo. Nang sumugod na siya rito, ganun na lang nailagan ng mabilis ng isang boronggo ang atake niya. Naikinagulat din niya pero hindi siya nagpatinag. Sinugod niyang muli ang boronggo gamit ang buntot pagi na hindi naman nailagan na nito. Bumagsak ito sa lupa at nagkikisay dahil sa natamo mula sa buntot pagi. At tuluyan ang nasunog na ikinaatungal ng lahat ng boronggo. Napalunok siya ng laway na lalong nagsidami ang mga boronggo at galit na nakatitig sa kanya. Pero hindi pa rin siya nagpatinag. Kaya niyang sabayan ang liksi ng mga ito at sabay-sabay siyang sinugod. Mabilis naman siyang nakailag. Pero hindi niya nagawang ilagan ang isa, kaya nakalmot siya nito sa likod. Napaluhod siya sa lupa at inaabangan ng iilan na lang baronggo. Naramdaman niyang hindi niya kaya, pero nananalangin siya upang malagpasan niya at magapi ang mga baronggo. Iniisip niya ang kalagayan ng kanyang kasintahan at hindi magtagumpay ang kanyang kapatid sa balak nito. Kaya kahit nanghina ay nagawa niyang tumayo. Bakman na sana siyang susugurin nang bigla na lang lumiwanag ang hawak na buntot pagi nito na ikinasilaw nilang lahat, maging si Edward. Nakaramdam siya ng panibagong lakas. Marahil galing ito sa buntot paging hawak niya. Ang mga sugat na kanyang natamo ay unti-unting nawala na ikinatuwa niya. Kaya naman bago sumugod ang mga baronggo, ay inunahan na niya ang mga ito. Ubos ang bawat masagian niya ng buntot pagi. Ang iilan ay nagsitakas na para hindi mamatay. Sa sobrang dami nila kanina ay konti na lamang ang natira. At mabilis na tumakas ang mga iba at nagtungo ang mga ito sa madidilim na parte. Oh, ayos, wala na sila. Tuwang-tuwang wika ni Edward at may pahalik-halik pa sa hawak niyang buntot pagi. Pagkatapos ay nilagay niyang muli sa kanyang bag ang buntot pagi na ito at nagpatuloy na sa paglalakbay. Habang sina Mang Rick at Aling Basita ay naghahanda na sa paglusob ng mga alagad ni Lawrence. Hindi naman nangamba si Mang Rick sa mangyayari, habang si Aling Basita naman ay nakabantay sa kanyang anak na si Cassandra. Nagdarasal na sana hindi makuha ang kanyang anak. Nagulat na lamang sila nang may humiyaw sa kanilang bubungan na tila nasusunog. Marahil yun ay isang manananggal na nagtatangkang pumasok sa kanilang bahay. Ikinagulat naman ito ng mga aswang. Malapit nang magliwanag, pero hindi pa rin nila magawang makuha si Cassandra. Lalong nagwala sa galit si Lawrence nang unti-unting nalalagasan siya ng alagad sa tuwing magtatangkang lalapit sa bahay. Pansin niyang puno ng asin ang palibot ng bahay at mga bawang. Hanggang sa mag-aalas 4 na ng umaga. Kaya napagpasyahan na nilang lumisan sa bahay na iyon bago pa abutan ng liwanag. Nagsipulasa ng lahat ng aswang at mabilis na tumungo sa madilim na parte, habang si Lawrence naman ay bumalik na sa dating anyo.
Hindi pa tayo tapos. Kukunin at kukunin ko sa inyo ang aking mahal at ang aking binhi. Sigaw ni Lawrence. Narinig naman nila ni Mang Rek at Aling Pasita. Napanatag naman si Aling Pasita nang lumisa ng mga aswang. Wala na sila, Mang Rek. Salamat sa Diyos. Hindi niya tayo pinabayaan. Wika ni Aling Pasita. Siyang tunay. Sagot naman ni Mang Rek. Hindi na ba sila babalik? Tanong ni Aling Pasita. Hindi tayo nakakasiguro. Simula ngayon na hindi ka na maaaring lumabas ng bahay na ito kahit pa sa araw. Tandaan mo, tuso ang mga aswang. Kaya kanyang saktan kahit sa maraming tao. Gabi-gabi nating igagapo si Sandra. Dahil oras na hindi natin gawin iyon, sinisiguro kong magtatagumpay si Lawrence na makuha niya ang iyong anak. Hintayin na lamang natin si Edward. Alam kong magtatagumpay siya. Bili ni Mang Rek. Umangaw-tangaw naman si Aling Pasita. Nagising naman si Sandra nang maramdamang sumasakit ang kanyang tiyan. Aray! Sigaw ni Sandra sa sakit na ikinataranta naman ni Aling Pasita. Mang Rek, anong nangyayari sa kanya? Diyos ko anak, Sandra! Tarantang wika ni Aling Pasita. Hindi niya alam ang gagawin niya sa mga sandaling iyon. Nagdadalawang isip siya kung tatanggalin ba niya ang pagkakagapos o hindi. Marahil nagkakaroon na ng mga kamay at paa ang halimaw sa kanyang sinapupunan, kaya nakakaramdam siya ng sakit. Ipainom mo sa kanya ang arola na ito, isang langis na gawa sa anting-anting. Mababawasan ang sakit na kanyang nararamdaman. Wika ni Mang Rek at inabot ito kay Aling Pasita. Sinunod naman ni Aling Pasita ang sinabi ni Mang Rek. Ipinainom na nga niya ito. Tama nga si Mang Rek. Nawawala nga ang sakit na nararamdaman ni Cassandra. Napanatag naman si Aling Pasita. Binigay niyang muli ang arola kay Mang Rek at nagpasalamat. Pumunta siya sa kusina upang kumuha ng maiinom at makakain ni Cassandra. Dinala niya ito sa kwarto. Kahit na nakatulala si Cassandra, nagagawa pa rin siyang pakainin ni Aling Pasita. Nang matapos itong pakainin ni Aling Pasita, agad niya itong pinahiga. Ganon pa rin ang dalaga. Tulala pa rin. Labis na nadudurog ang puso ni Aling Pasita sa kanyang anak dahil sa kalagayan nito ngayon. Gabi-gabi nang tinatangkang kunin si Cassandra nila Lawrence, pero hindi sila nagtatagumpay. Makalipas ang mahigit 2 buwan, nalalapit na ang kapanganakan ni Cassandra, kaya mas dinoble-ingat nila ang seguridad ng bahay at hindi nila pinakakawalan si Cassandra. Pansin nilang doble ang laki nito kumpara sa ordinaryong pagbubuntis. Parang hindi lang kambal ang dinadala nito, kundi mga 4. Lalong nagpangamba kay Mang Rek at Aling Pasita. Mang Rek, bakit hindi pa bumabalik si Edward? 2 buwan na ang nakalipas, ngunit hindi pa rin siya dumarating. Wika ni Aling Pasita. Huwag kang mangangamba. Nasisiguro ko sa iyong bago isilang ni Sandra ang halimaw, ay tagumpay na niyang makukuha ang mutya ng saging. Sagot ni Mang Rek. Sana nga Mang Rek, nang mawala na ang mga aswang sa ating lugar. Wika ni Aling Pasita. Huwag kang mag-alala. Mangyayari iyan sa ngalan ng Diyos Ama. Sagot naman ng matanda. Lumabas na ng silid si Mang Rek at pumasok sa kanyang kwarto. Inihanda niya na pala ang punyal na papatay sa binhi ng aswang. Gawa ito sa 10 anting-anting at malapit na itong matapos. Si Edward naman ay nasa kalagitnaan na ng mountain summit. Maggagabi na. May nadadaanan siyang mga lumang bahay. Kinatuban siya ng masama dahil ramdam niyang mas malakas ang naroroon sa mga kubong iyon. Ganun pa man, nagpatuloy pa rin siya sa paglalakad. Hindi pinanghinaan ng loob. Inilabas siya ang nakatagong punyal sa kanyang likuran
Isa itong uri ng kutsilyo. Pero hindi basta-basta. Nakabalot ito sa pulang tela ang hawakan na itsurang bungo. Hinawakan niya lang ito at aganda sa paglabas ng mga aswang na nagtatago sa loob ng bahay na iyon. Patuloy pa rin siya sa paglalakad. Hanggang sa ilang sandali lang ay nagsialulunga ng mga aso na di mawari kung saan ang gagaling dahil liblib na masyado ang lugar na ito. Biglang umihip ng malakas ang hangin at nakarinig siya ng mga kaluskos sa paligid. Nakaramdam siya ng konting takot na pilit iwinawaksi sa kanyang isipan. Naramdaman niyang may kumaluskos sa harap ng kanyang daraanan. Nagulat siya nang biglang lumabas ang napakalaking nilalang na mas nakakasindak ito kumpara sa mga borongo. Ito ang sinasabi nilang mas kagila-gilalas kumilos. Ang katawan nito ay napakalaki at ang mukha nito ay itsurang ibon na may sungay. 6 ang mga mata na nanlilisik na nakatingin sa kanya. Yung tuka naman nito ay ubod ng laki na kayang-kaya siyang kainin ng buo. Hanggang hita lang siya ng aswang na ito. Matatalas din ang mga kuko nito at nasisigurado niyang lalabas ang mga laman niya kapag nahaginan ka ng talim ng kuko nito. Mas mabilis ito kumpara sa nakalaban niyang mga baronggo. Hindi ito nakakarinig. Tanging pandaman lamang ang kanilang kakayahan para malaman kung nasaan ang kalaban. Matatalino ang mga ito, kaya kailangan mong magdoble ingat o tripling ingat pa. Siguradong lalamunin ka dito ng buong buo. Ito ay klase ng pangatlong uri ng mataas na aswang. Tinatawag nila itong makaykay o mangsasalakay. Inilabas ni Edward ang gintong buntot pagi, pati na rin ang punyal. Tinignan niya ang kakayahan ng punyal na ibinigay sa kanya ni Mang Rick. Tanggal niyang pagkakabalot nito sa pulang tela. Nasilaw naman siya nang biglang lumiwanag ito. Namanga siya sa itsura ng punyal na ito. May nakasulat sa gitna na Latin at mga simbolo ng ahas. Muli niyang naramdaman ang lakas ng latigo na ikinamanga niya. Siya na ang naunang nag-anyong aswang. Siya na ang naunang nag-anyong aswang muli. At pagkatapos, sumugod siya ng hindi pinag-iisipan. Hahampasin na sana niya ang isang makaykay nang biglang naglaho ito sa kanyang harapan na ikinagulat niya. Napansin niya ito sa kanyang likuran nang akmang kakalmutin siya nang mabilis na rin itong nailagan. Umatungal ito ng ubod lakas, kaya naman biglang humangin ng sobrang lakas sa paligid. Rinig na rinig niya ang mga kaluskos at mga pagaspa sa himpapawid. Nakita niyang napakaraming makaykay na nakapalibot sa kanyang paligid. Dito na siya nakaramdam ng pangamba. Muli na naman niyang inisip ang kanyang kasintahan. Mas kailangan siya nito, kaya naman muli niyang inalis ang takot at pangamba na bumabalot sa kanyang pagkatao. Kailangan ko makaalis sa lugar na ito. Malapit ang kabuwanan ng aking mahal. Hindi maaaring mabuhay ang aking pamangkin. Para ito sa kaligtasan ng mga taong umaasa sa akin. Wika niya pa sa kanyang isipan. Nananalangin siya sa Diyos na muli siyang bigyan ng ipayong lakas upang malabanan ang mga makaykay. Hindi niya napaghandaan ang pagsugod ng isang makaykay sa kanyang likuran. Nakalmot siya ng matatalas na kuko nito na ikinabagsak niya. Lumabas ang kanyang laman at nagsitalsika ng dugo sa damo. Grabing pinsalang ginawa ng makaykay sa kanya. Nalabas niyang ikinapanghina. Naghihingalo siya ng bumagsak sa lupa. Nabitawan ang kanyang punyal at buntot pagi. Nawalan siya ng malay at naghahanda na lamang sa kanyang katapusan. Lalapain na sana siya ng mga mananaykay nang biglang gumalaw ang punyal at lumiwanag. Dahilan ng pagkasilaw at pagkabulag ng mga ito. Ang punyal ay naging isang diwata, isang napakagandang babae. Habang naghihiyaw ang lahat ng kalaban dahil sa sakit, ay nilapitan ng diwata si Edward.
Ginamitan niya ito ng kapangyarihan upang magamot ang mga malalang sugat nito sa likuran. Agad naman itong nagmulat at bumungad sa kanya ang napakagandang babae. Agad naman siyang bumangon. Sino ka? Tanong ni Edward sa diwata. Ako ang iyong punyal. Isa akong kaluluwa ng diwatang sumanib sa punyal na yan. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa mga makaykay. Magmadali ka. Bilang na lang ang mga araw. Kailangan mo nang makuha ang mutya ng saging. Wika ng diwata. Paano ka? Hindi kita pwedeng iwan dito. Wika ni Edward. Huwag mo na akong intindihin. Tandaan mo, maraming umaasa sa iyo. Bili ng diwata sa kanya. Pamungaw naman si Edward at tuluyan ng umalis sa lugar na iyon. Dahil sa tulong ng diwata ay nakatakas ito sa kamay ng mga makaykay. Malapit nang sumilay ang liwanag nang maakyat ni Edward ang tuktok ng Mount Samat. Halos 2 buwan din niya bago ito natunton. Kasi may mga pagkakataon na nalilin lang siya ng itim na engkanto at napupunta siya sa kaharian ng mga ito. Ang akala niya ay oras lamang siyang tumagal doon, pero sa mundo ng mga tao ay linggo na pala. Mga siya sa laki ng cross na nakalagay dito. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Tinignan niya ang mga saging na naroroon. Ngunit hindi niya makita ang sinasabi ni Mang Rek. Natatandaan niya pala ang sinasabi ni Mang Rek na kailangan niyang makapasa sa isang pagsubok. Sumilay na ang haring araw. Nakita niya ang sinasabi ni Mang Rek na puno ng saging. Tanaw na tanaw niya ito sa mismong gitnang bahagi ng sagingan. Kaya naman mabilis siyang lumapit dito. Labis siyang namangha sa ganda ng kulay ubing puno nito at nakita niya ang kakaibang bunga na umiilaw sa puno na ito. Kukunin na sana niya na maalala niyang kailangan niya makiusap sa puno at kumbinsin ito upang ipagkaloob sa kanya ang mutya ng saging na ito. Kapag nagawa niya ito ay kusang babagsak sa kanya ang bunga na may lamang mutya ng saging. Magandang umaga po, mahiwagang saging. Dais ko lang po sana makiusap sa inyo. Naipagkaloob niyo po sana sa akin ang inyong mutya. Pinapangako kong gagamitin ko ito sa tama. Kahit na isa akong aswang, hindi po ako masama. Maraming umaasa sa akin lalo na ang aking minamahal. Hindi ko sasayangin ang pagpunta ko rito para makuha lamang ang mutya upang labanan ang aking kapatid at mapuksa ang binhi na nilagay sa sinapupunan ng aking kasintahan. Sana po ako inyong pakinggan, mahal na saging. Wika ni Edward. At pagkatapos ay lumuhod ito sa harap ng puno at yumuko. Bigla namang lumiwanag ang puno ng saging na tila nagkaroon ito ng buhay. Bumagsak ang bunga nito. Kumikinang na kulay ubing saging sa kanyang harapan. Labis niyang ikinatuwa. Nagpasalamat naman siya sa mahiwagang puno ng saging. Maraming salamat po. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko ito gagamitin sa kasamaan, sabi nito. Bigla namang lumiwanag ang puno at inilabas nito ang isang lalaking engkantado na nababalutan ng kulay ubing liwanag. Alam ko ang iyong pinunta rito sa aking Mount Samat. At alam ko ang iyong pinagdadaanan. Ikaw lamang ang kumalaban sa aking mga alaga. Ang mga marunggay at makaykay. Huwag kang mag-alala. Pagbaba mo dito sa bundok, hindi ka na nila sasaktan. Ako si Carinton. Isang engkantado. Ang asawa ko ay ang iyong punyal na si Sahara. Nagulat naman siya nang lumitaw sa harapan niya ang kanyang punyal na naging diwata. Nakangiti ito. Sa wakas, napagtagumpayan mo na ang iyong pagsubok. Kailangan mo nang magmadali. Bumalik ka na sa iyong kasintahan. Pero bago iyon, buksan mo muna ang saging.
Ngiting wika ng diwata. Kaya naman pinulot niya ang bungang nahulog mula sa puno ng saging. Binuksan niya ito at namangha na hindi saging ang laman, kundi isang nakakasilaw na liwanag na kulay ube. Nang kinuha niya ito, nakakaramdam siya ng kakaibang lakas. Naramdaman niyang unti-unti itong pumasok sa loob ng kanyang katawan at bigla na lang naglaho. Nanood sa kanyang kalamnan ang lakas na bumabalot sa kanyang katauhan. Nag-iba ang kulay ng kanyang buhok na bumagay sa kanyang napakagwapong wangis. Mas doble ang liksi niya at sobrang bilis niya na mas nakakaangat pa sa isang makaykay. Tinignan niya ang kanyang sarili dahil lumiwanag ang kanyang buong katawan. Nagpasalamat siya sa mag-asawang Engkanto. Maraming salamat po sa inyo. Masayang wika ni Edward. Wala nga naman. Huwag kang magalala. Sa oras na iyong kagipitan, kami ay magpapakita at tutulong kami ng mga alagad kong barangay at makaykay. Nagpasalamat ulit siya sa mag-asawa at nagsimula ng maglakbay pababa ng bundok. Sa kabilang banda naman sa kalaban, Ilang sandali na lamang lalabas ng iyong binhi, mahal na hari. wika ng isang alagad na aswang ni Lawrence. Ito na ang katapusan ng lahat. Tayo na ang maghahari sa buong sanlibutan. Humayo na kayo at maghanda. Kukunin natin ang mag-ina. Halakhak ni Lawrence. At ang ganda na sa muling pagsalakay sa bahay ni Mang Rek. Kabilugan na ng buwan, lahat ng mga aso sa paligid ay muling umalulong. Maraming taong nasa labas ng kanilang bahay. Hindi nila alintana ang panganib na paparating sa kanilang lugar. Abala namang naglalaro ng bansay ang mga kabataan nang biglang sunggaban ng aswang ang isa sa mga kalaro nila. Nagsisigaw naman sila sa takot. Mas nanginig sila ng harap-harapang dinukot ang puso at bituka ng kawawang bata at nilantakan ito. Naghiyawan naman ang mga kaibigan nito nang palibutan ito ng mga gutom na aswang. Kaya naman sinunggaban sila ng mga ito at walang awang nilaba. Ganon din ang nangyari sa mga tao na nasa labas ng kanilang bahay. Naligo ng dugo ang lahat ng nasa labas at wala ng mga buhay. Naalarma naman si Mang Rek nang makita niya mula sa nakaawang na bintana ang kalagayan ng mga kababaryo. Labis siyang nagdadalamhati, kaya naman inihanda na niya ang punyal na tatapo sa buhay ng binhi. Ilang oras na lamang ay lalabas na ito mula sa sinapupunan ni Cassandra. Sa silid ni Cassandra, nabalik ang kanyang kamalayan at nagsisimula ng sumakit ang kanyang tiyan na ikinakaalarma ni Mang Rek at Aling Pasita. Dali-dali namang nagtatatakbo sa loob ng silid si Aling Pasita. Kitang-kita niya ang kanyang anak na humihiyaw sa sakit. Tanging pagluha at takot lamang ang kanyang nararamdaman sa mga oras na iyon. Si Mang Rek na may naidali-daling nilabas ang punyal at hinintay lumabas ang binhi ng aswang. Diyos ko, ang anak ko. Kakayanin mo, anak. Huwag kang susuko. Magiging maayos din ang lahat. Wika ni Aling Pasita sa kanyang anak na nanghihina na. Ilapit nang lumabas ang halimaw na yan. Magtago ka sa aking kwarto kung ano man ang mangyari sa akin ay huwag kang lalabas, ha? Pili ni Mang Rek. Tumangaw na lamang si Aling Pasita at dali-daling tumakbo papuntang kwarto ni Mang Rek. Kinandado niya ang maigi at maingat na nagtago sa likod ng pintuan. Kinabahan man si Mang Rek, ay pilit niyang nilalakasan ang loob. Gusto niyang ipagiganti ang kanyang kababayang napaslang ng mga aswang. Nasaan ka na ba, Edward? Anak, sana napagtagumpayan mo ang iyong pagsubok. Bigla na lamang lumitaw sa kanyang likuran si Edward. Anak niyo po ba ako? Tanong ni Edward na lumitaw mula sa likuran ni Mang Rek. Gulat na gulat naman si Mang Rek sa nakita niya. Ibang-iba na si Edward. Naging kulay ube ang buhok nito at may nakasulat na Latin sa kanyang braso at likuran.
Doon na nagtapat si Mang Rek. Tama ka. Ikaw ang aking anak. Si Amanda ay nakilala ko noon sa dalampasigan. Nagkapalagayan kami ng loob hanggang sa sinabi niyang may asawa siya at isang anak. Ngunit napakasamang aswang. Hanggang sa isang araw, nalaman kong buntis siya at ako ang ama ng kanyang dinadala na labis kong ikinatuwa. Pero kailangan ka naming protektahan kaya naman itinago niya ang aming relasyon. At ipinaako ka sa iyong kinikilalang ama na si Baroko, ang dating hari ng mga aswang. Sana'y ako'y iyong mapatawad, anak. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ako nagtatanim ng galit sa iyo, ama. Wika ni Edward. Iyaw ni Cassandra na ikinagulat ni Mang Rek at Edward. Lalabas ng halimaw! Sigaw ni Mang Rek at lumayo ng kaunti kay Cassandra. Itay, umalis ka na. Mapanganib ang nilalang na yan. Magmadali ka, Itay. Wika ni Edward. Umangaw naman si Mang Rek. Agad itong tumungo sa kanyang kwarto at kumatok. Bumulong ito na tinatawag si Aling Pasita. Pasita, buksan mo ang pinto. Magmadali ka. Bulong ni Mang Rek. Agad naman siyang narinig ni Aling Pasita at pagkatapos ay mabilis binuksan ang nakasaradong pinto. Agad namang pumasok si Mang Rek pagkabukas nito at mabilis ding sinarado iyon tsaka kinandado. Bakit naririto ka? Nasaan ang aking anak? Patay na ba ang halimaw? Mga tanong ni Aling Pasita. Shh, huwag kang maingay. Huwag kang mag-alala. Lalabas na ang halimaw sa sinapupunan ng iyong anak. Magiging maayos din ang lahat. Magtiwala lang tayo sa kanya. Wika ni Mang Rek. Sinong siya? Naputo lang kanyang pagsasalita nang may marinig silang atungal ng isang nakakatakot na halimaw. Nakaramdam sila ng takot nang marinig nila ito sa kabilang kwarto. Kaya naman nagsiksikan sila sa gilid ng kabinet at hindi gumawa ng kahit anong ingay. Lumabas na ang prinsipe ng mga aswang. Tayo'y magdiwang. Wika ng isa sa mga alagad ni Lawrence. Ngayon ay kailangan nating pasukin ang buong bahay na iyan. Nang sa ganon ay makuha ko na ang aking anak. Wika ni Lawrence. Sinubukan nila ng sinubukan. Ngunit hindi nila magawa na labis na ikinagalit ni Lawrence. Huwag niyo nang tangkain. Huwag din mag-alala. Ilang saglit pa ay lalabas na ang aking anak. Wika ni Lawrence sa kanyang alagad. Naghihintay naman sila sa labas. Mag-aalauna na ng madaling araw. Ngunit hindi pa rin ito lumalabas. Maligayang pagdating sa iyo, aking pamangkin. Wika ni Edward. Tinitignan lamang siya ng isang maliit na aswang. Nakakatakot ang itsura nito. May dalawang sungay at itim na mga balahibo. Nanlilisik ang mga matang nakatitig sa kanya. Tila naglalaway na gusto siyang kainin. May 4 itong kamay at mahabang tenga. Mabalasik ang itsura nito na alam ni Edward na napakalakas nito. Dahil isa itong binhi ng kanyang kapatid. Kailangan niyang paslangin ito upang hindi maghari ang kasamaan ng kanilang lahi. Kaya naman hindi niya sinayang ang mga sandaling iyon. Gamit ang mutya ng saging na nasa loob niya, ay nagawa niyang patamaan ang kanyang pamangkin nang hindi nito namamalayan. Umatungal naman ng ubod lakas ang maliit na aswang na ikinagulantang ng mga aswang na nasa labas. Ganon din si Lawrence. Pati na rin ang nagtatagong sina Mang Rek at Aling Pasita. Unti-unting bumagsak sa sahig at lumabas ang itim na likido nito. Namangha naman si Edward dahil unti-unting bumagsak sa sahig at lumalabas ang itim na likido nito. Patawad, mahal kong pamangkin. Ngunit hindi ko hayaang magtagumpay ang aking kapatid. Alam kong gagamitin ka niya sa kanyang hangarin. Para hindi mangyari yon, kailangan kitang paslangin. Wika ni Edward na may tumulong butil na luha galing sa kanyang mga mata. Binuhat naman niya si Cassandra at nag-teleport ito papunta sa loob ng kwarto ng kanyang ama.
Nagulat naman sila Aling Pasita. Hindi makapaniwala sa nakikita. Agad namang nagteleport si Edward pabalik sa kabilang kwarto upang balikan ang kanyang pamangkin. Lumuluha siyang binuhat ito at inilabas para dalhin sa kanyang kapatid. Nagulat naman si Lawrence sa kanyang nakita. Si Edward at ang wala ng buhay niyang anak. Labis ang galit niya rito nang makita niyang nakangisi si Edward at hinagis ang wala ng buhay niyang anak. Labis din ang gulat ng mga alagad nito at tumatungal ng ubod lakas. Labis ang kanilang dalamhati, lalo na ang kanilang hari. Hindi pwede. Hindi pwedeng mangyari ito sa lahi ng mga aswang. Hindi pwedeng masayang ang aking pinagpaguran. Pagbabayarin ko ang may gawa nito sa iyo, mahal kong anak. Agulgol na wika ni Lawrence at kanya itong nilapag ng dahan-dahan sa lupa. Pagkatapos ay pinunasan ni Lawrence ang kanyang mga mata at matalim na tumitig sa kanyang kapatid. Ikaw ba? Ikaw bang may gawa nito sa aking anak? Ha? Isa kang traitor. Isinusumpa ko sa lahi ng mga aswang na ipaghiganti ko ang aking anak. Galit na wika nito. Isusumpa? Tandaan mo, mas kasumpa-sumpa ka. Tama lang na mawala ang bining yan upang hindi manaig ang kasamaan mo, aking mahal na kapatid. Ngising wika ni Edward. Nagpangisi naman si Lawrence. Marahil tama ka. Mas kasumpa-sumpa ako dahil sa ginawa ko sa iyong mahal na kasintahan. Aaminin ko sa iyong napakasarap wasakin ng iyong kasintahan. Binababoy ko siya ng paulit-ulit at siya ang nipili ko upang maging aking reyna at maging ina ng aking mga binhi. Halakhak nito at nagbago ng anyo ng sobrang nakakatakot. Dahil ito ang orihinal na itsura ni Lawrence. Malidemonyo ang anyo nito. Nagmistulang Dracula ang galaw nito. Nalabis na ikinatuwa ng kanyang mga nasasakupan. Hindi naman nangamba si Edward at ngumisi pa ito. Yan na ba ang kapangyarihan mo, kapatid? Pang-iinsulto ni Edward. Bigla naman itong nagliwanag. Lumabas ang gintong mutya ng saging sa kanyang dibdib. Na ikinagulat ng mga aswang na naroroon, maging si Lawrence. Naganyo rin ito bilang aswang ngunit hindi ganon ang itsura. Nawala na ang mga balahibo nito at ang orihinal na pagiging aswang nito. Nagsihaba lang ang pangil at kuko ni Edward. Lumabas ang gintong buntot pagi sa kanyang kamay. Lumabas na rin si Aling Pasita at si Mang Rek upang makipagtunggalian na rin. Hawak ni Mang Rek ang ibinibigay niyang baril kay Edward at ang latigo naman ay kay Aling Pasita. Naghahanda sila upang makipagkatunggalian sa kalaban. Bago pa man tuluyang sumugod ang alagad ni Lawrence, ay biglang lumitaw sa likuran nila Edward ang mag-asawang Diwata. Kasama nito ang mga alaga nilang Barangay at Makaykay. Napaatras naman ang ibang mga aswang, ngunit hindi nagpakita ng takot si Lawrence. Ang tanging hangad lamang niya ay makaganti sa pagpaslang sa kanyang binhi. Kaya naman nauna silang nagsisugod. Nagipagtunggali na rin ang mga tao sa kanila. Nang susugod na kay Aling Pasita ang manananggal, ay mabilis niya itong hinambalos ng latigo. Bigla na lamang itong bumagsak sa lupa at nagkikikisay na tuluyan ng naging abo. Si Mang Rek naman ay kinalaban ng isang aswang na napakalaking aso at ang iba pa, ngunit hindi siya magawang lapitan ng mga ito. Dahil kapag siya ay sinusugod ng mga ito, lahat ay nasusunog. Sapagkat inaasintahan niya ang mga aswang, kaya wala ni isang nasayang na bala. Ang mga tao naman ay nakapaglaban na rin para sa mga kamag-anak nilang nilaklak na mga aswang. Ang mga Makaykay naman ay hindi kinaya ang ibang mga aswang, kahit ang mga Barangay ay kinakain lamang sila. Ang dalawang diwata naman ay nakikipagtunggali rin. Nang malapit nang maubos ang kalahi ni Lawrence, ay sila naman ang nagtuos ni Edward.
Ngayon, masaya ka sa iyong ginawa, kapatid. Isa kang taksil. Galit itong sinugod si Edward na nakailag naman ito. Pinatamaan siya ni Edward sa kabilang baraso na ikinaatungal niya. Huwag kang mag-alala. Susunod ka na sa mahal mong ama, ngising wika ni Edward. Hindi mo ba alam? Ako ang pumaslang sa iyong amang hari dahil sa pagpaslang niya sa ating ina. Ngising wika ni Edward. Lalo namang nagumindik sa galit si Lawrence. Babayaran mo ito. Gumamit ng mahika si Lawrence at pinalabas siya sa kanyang katawan ang pagiging isang dyablo at lahat ng kanyang matamaan ay namamatay. Kaya naman pinatakbo ni Edward ang lahat ng tao at maging sila Aling Pasita dahil siya na ang haharap dito. Umikit siya at pinalabas siya sa kanyang dibdib ang mutya ng saging at ang bangkay ng kanyang pamangkin ay naging isang buto. Naging isang binhi ito at pagkatapos ay lumiwanag nang magsimulang sumanib ang binhi sa mutya ng saging at muling pumasok sa loob ng katawan ni Edward. Nagtagisan sila ng lakas sa isa't isa. Hindi sila matigil. Hindi maaari mapuksa ang aking lahing aswang hanggang nabubuhay ako. Wika ni Lawrence. Hindi mangyayari yan, kapatid. Ngising wika ni Edward. Gamit ang kanyang kapangyarihan ng motya at ng binhi, ay nagawa niyang patamaan si Lawrence na ikinabagsak nito at unti-unti niya itong nilapitan. Patawad, mahal kong kapatid. Hindi ko ginusto ang lahat ng ito, ngunit naging sakim ka. Wika ni Edward. Naawa siya para sa kanyang kapatid, pero mas pinili niyang paslangin ito, kaya naman nasunog ito. Naghiyawan naman sa tuwa ang lahat ng tao sa balsik, maging si Mang Rick at Aling Pasita. Ganon din ang mag-asawang aswang. Pagkatapos nito ay nagpaalam na ang mga diwata na babalik na sa kanilang tirahan kasama ang mga barangay at makaykay. Pero bago yon, pinuntahan nilang lahat si Cassandra. Nakita nila itong wala ng buhay. Lumabas sa loob ni Edward ang mutya at ang binhi. Nagsanib para sa ito. Pumasok ito sa loob ng katawan ni Cassandra. Tapos ay nakakasilaw ang liwanag ang makikita mo doon. Kaya naman napapikit sila. Nang mawala na ang liwanag, muling nanumbalik sa dati si Cassandra. Ang dating ganda nito ay nanumbalik din. Dali-dali naman siyang niyakap ni Aling Pasita. Sa wakas, anak, wala na. Tapos na. Masayang wika ni Aling Pasita na lumuluha. Tuluyan ang nagpaalam ang mga diwata dahil mag-uumaga na. Kaya naman naglaho na ang mga ito. Tinignan naman ni Cassandra si Edward at pagkatapos ay ngumiti. Niyakap naman nila ang isa't isa. Tapos na, mahal ko. Wala na ang bumababoy sa iyo. Masayang wika ni Edward. Salamat, mahal. Dahil sa iyo, hindi natuloy ang balak ng iyong kapatid. Masayang wika ni Cassandra. Hinalikan naman siya sa noo ni Edward. At pagkatapos ay hiningi naman niya ang basbas na makasal sila ni Cassandra. Hanggang sa pumayag ang kanyang nanay Pasita na makasal sila. Pagkatapos ng pangyayari ay nagpaalam na sila kay Mang Rick. Napagpasyahan nilang bumalik sila sa Sitio Baba sa Barangay Bacong Hermosa upang manirahan doon. O kumusta kayo, Aling Pasita at Cassandra? Nabalitaan ko ang nangyari sa inyo. Wika ng kapitan. Ayos na ho, Kap, at salamat sa manugang ko. Kung hindi dahil sa kanya, ubos na tayong lahat. Masayang wika ni Aling Pasita. Nagpasalamat naman ang lahat ng tao at maging ang kapitan kay Edward. Nagkaroon na si Edward ng maraming kaibigan. Naging maayos na ang kanilang pamumuhay. Paminsan-minsan ay dumadalaw ito sa kanyang ama sa Balsek. Ganon din sa Mount Samat, lagi na rin nilang binibisita ang kanilang mga kaibigan doon. Si Mang Rick naman
ay hindi pa rin nagbabago. Bumalik pa rin ito sa panggagamot. Naging masaya ang mga sandali nila sa mga oras na yon, lalo nung malaman ni Cassandra na siya ay nagdadalang tao na kay Edward. Hanggang sa isinilang na ito ni Cassandra, laking gulat nila nang makitang may marka ng mutya sa dibdib ang sanggol na babae at lumiliwanag ito. Nalabis nilang ikinatuwa at ikinamangha dahil ang mutya ay hindi na maglalaho kailanman. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Wakas. Maraming salamat po sa lahat ng hindi makakalimot mag-subscribe. Sana masuportahan niyo ako sa bago kong channel na ito. God bless po sa inyo.